Meron tayong ine-eksperimentuhan dito no mga kabads. So ito yung ating 12 volts na DC motor na ginawa nating electric fan. So ito kasi mga kabads, nagamit ko to nung nagkaroon ng brownout dito sa amin no, nawala ng kuryente, walang electric fan. So ang ginamit ko na power supply dito yung ating 12 volts na battery ng motor. At naging okay siya at naging maaliwalas yung pakiramdam namin dahil mainit. Walang ilaw, walang ano, no? So nagamit namin siya. So ngayon, ineksperimentuhan ko lang siya kung pwede siya sa ating power bank, no? So nakikita nyo dito, meron tayong power bank. So charger, cord, no? So dito tayo mga kabads. Ayan. So kung kayo ay mag-assemble or mag-install ng DC motor, dito kasi kadalasan nagkakalituhan no sa wiring niya kung paano ikabit. No, minsan kasi pag nagkabit ng wiring dito, yung kanyang ikot ay counterclockwise, no? Ayan, kabaligtad. So ngayon, pag ganun ang issue, dito ang problema sa kanyang wiring. Pag ganun, pagpalitin nyo lang yung kanyang wiring, positive, negative. At mapapansin nyo naman yan na clockwise ng kanyang ikot. So okay lang naman yan no, mga kabads, kahit magkapalit sila ng wiring. Walang magiging problema sa inyong controller at sa ating DC motor, no? So ngayon dito tayo sa power bank. So ngayon papakita ko sa inyo no. Lagay natin sa plug natin. I i-on natin siya, isagad na natin no. Ayan, sagad na natin. Ayan. So nakikita nyo gumagana. Ayan, gumagana siya. Ikukumpara ko yung lakas niya parang clip fan. Yung lakas niya. Or sabihin natin medyo hindi nagkakalayo ng lakas. Pero may hangin. Maramdaman yung hangin niya na meron talagang buga, no? Bakit ba mahina yan, mga kabads? No? Bakit mahina? So ngayon dito tayo, no? Ito yung ating power bank, no? Unahin natin itong power bank. Ito kasi ang importante dito, mga kabads. Dito sa ating ano no, dapat kasi yung ating DC electric fan na in-install or inassemble, dapat match yan. 12 volts, 12 volts din yung ating DC motor at yung ating power supply or adapter na gagamitin ay match, no? Pareho or the same voltage, no? Yan kasi ang pinaka-importante, no? At yung pangalawa diyan, yung dito sa ating controller, dapat match din yung kanyang amperahe. Pero pwede ring hindi match, no? Pwedeng hindi, pwedeng mataas, pero hindi pwedeng mababa naman masyado yung kanyang amperahe. So ngayon dito tayo no. So okay naman siya. Ayan, mahangin. So dito tayo sa power bank. Yung output niya kasi ay DC direct current no. 5 volts na merong 2.1 ampere. Ito kasing ating ginamit dito mga kabads na controller ay ano yan, yung kanyang voltage ay adjustable or naglalaro sa 4.5 volts to 35 volts, no? At yung amperahe niyan mga kabads ay nasa 5 ampere. So ngayon, mahina yung kanyang ano no, ikot. So dito mga kabads no, napansin ko, kung magaan lang tong ating LEC or medyo manipis ng konti, no? Mas lalakas yung ikot niya. No, mas lalakas yung ikot niya kasi yung ating motor ay hindi masyadong persado. No, mabigat kasi yung ating LEC. No, kaya persado yung ating ano, motor. Kaya kung manipis yan, siguro mas iikot ng mabilis yan, no? So ngayon dito tayo sa ating power bank. So yun nga no, yung ating controller ay adjustable. 3.5 volts ay 4.5 volts to 35 volts adjustable, no? Merong 5 ampere. So ngayon dito tayo sa power bank. Itong ating power bank kasi ay merong output na DC 5 volts. So pasok yung 5 volts doon sa ating controller na adjustable. Adjustable na mga kabads na 4.5 volts. So napakakonti lang. No? Napakakonti lang. So ngayon,
kaya naman sumupply, no? Nakita nyo naman, umandar, no, gumagana. So, ngayon, dito tayo sa ating amperahe. Dito kasi, minsan nagkakaanuhan eh, nagkakalituhan. Ito ay base lang sa kabutitingan ko ha, mga kabansa, hindi naman tayo eksperto. Yung ating controller kasi ay 5 ampere. Ito ay, yung kanyang ampere ay 2.1 ampere lang. So, hindi match. So, bakit nakapag-supply pa rin siya ng, or gumagana pa rin itong ating controller at itong ating ano, no? Ayan, gumagana yung ating DC motor. Nakakapagbigay pa kasi siya ng konting, sabihin nating amperahe or kuryente dito sa ating controller, kaya umiikot siya, pero hindi talaga ganun kalakas, no? Pero kung mababa na yan, mga kabads, na sabihin natin 2 ampere lang yan, ay hindi na ganyan yan kalakas yung ikot niya. Talagang mahina na talaga siya. Kasi hindi niya kayang isupply yung kailangan na amperahe ng ating controller DC, no? So, pag 2.5 ampere, no, kunyari, no, meron kayong DC motor, tapos meron kayong power bank na magandang klase, mataas yung voltage, mataas yung amperahe, ay pwede nyo i-connect dito sa ating DC motor, no? Yun naman kasi importante dyan para gumana. So, sabihin natin, itong ating power bank, meron kayong power bank na, sabihin na natin, same lang ng voltage, 5 volts, at merong 2.5 ampere. Gagana yan ng maayos. Malakas yung ikot niyan. Kasi yung ating ginamit na adapter dito, mga kabads, ay 2.5 ampere lang, power supply adapter. Malakas yung ikot niya. Para kang nag number 2 sa electric fan, no? Kumpara lang natin sa electric fan, parang nag number 2 na tayo. So, pag mataas, ibig sabihin, mas maganda, no? Kahit 3 ampere pa yan, mas maganda. Mas maganda pa nga kung same value ng amperahe, 5 ampere, 5 ampere din, no? Kasi nga, pag same ang amperahe, mas may bibigay ng ating controller yung pinaka full speed netong ating DC motor. Pinaka lakas niya, pinaka ano niya, no? Yung pinaka full ano niya, function, pinaka malakas niyang ibibigay, no? So, ito ay napakababa, no? 2.1 ampere lang. So, pag ito ay nag-connect kayo ng power bank or kahit adapter, power supply, na 1 ampere lang, 2 ampere lang, ay talagang hindi na pwede, ano yan, pwedeng uminit yan, no? At hindi gagana yan. Kasi nga, hindi kayang isupply ng ating power supply or itong power bank yung kinakailangan na amperahe ng ating controller. So, ganun lang, no, mga kabads. Mahaba na naman yung aking video. No, mahirap talaga ano. So, ganun lang. So, ibig sabihin, pwede na to. No, kung meron kayong power bank na mas mataas yung amperahe. No, kahit 5 volts lang siguro, or mas maganda kung merong 10 volts or 12 volts, no? Sabihin natin 6 ampere, 5 ampere. Okay, mas maganda kasi mas may ibibigay niya yung pinaka full na lakas nito ating controller at ang ikot nitong ating DC motor, no? So, yun lang, no, mga kabads. Maraming salamat. God bless.